Makinig po tayo kung nasan na si Bato. President po ito ni Secretary Clero Anyang. So, nandito po si General Nate at saka Melvin Matibag. Pakinggan po sila. Tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado kung gagawin. PNP Chief Nactates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is former PNP Chief? Wala po tayong special treatment. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay of course for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Sunod na tanong muna kay Ivy Reyes, Billionario. Hi, good morning po, Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved na nakakita. And different physical evidence na nandun. And tuloy, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know why the last minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po? No, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. It was early on verbal communication, but mas maganda rin padala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina doon para po duman doon sa proper channeling po bago po makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesday Noon, DCWB. Good afternoon, sirs. General Nactates, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para ma-submit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyari dito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report? Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency, and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire, kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitingnan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is stage pa or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ine-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi possibly baka makalabas ng bansa. So, how soon po natin na ma-verify itong information na ito?
Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung umaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po. And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Lagay ko naman po. Kasi yung kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabanggit to, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin ituloy yung panghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mga korte o kung saan mga ahensya na kailangan siya humarap, ang Senado po ang may karapatan o ibig sabihin sila may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Sunod na tanong mula kay Christian Misores, DZMN. Pag nakawala Good morning, yan, sirs. We're able to kasalanan ni attend po Cayetano yan. yung meeting with the Under President custody this pala. morning. Sir Melvin and Sir Natas. Opo, meron po kami pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung mga may naging feeling po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Meron po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at nagutin yung mga tao may dapat sa pangyayari po ito. And then, one last na lang po. Dahil bine-verify pa natin talaga labas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit points siya ng bansa? Pagkatapos po siguro itong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung pong katanungan yung pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates ano po. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune. Hi sir, isa po sa mga tanong na tinatanong ng ating mga kababayan. Can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to have it in suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kabuluhan pero kayo naman po may process of elimination ay makikita niyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yun dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung kabulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita eh. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV ano po. And sir, yun nga sa ginawang allegedly napagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon. Ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung aking pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of NBI which is a law enforcement agency. Sunod na tanong ni Kenneth Pasyente, PTV. Hi sirs, good morning. Sir, tanong lang, are we also, i-investigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas if ever man po na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? Dapat May lang. mga records naman po lahat yan. And again, we will defer that decision to the Department of Justice ano po, because that is a legal issue. So, salamat po. Dapat, Sunod na tanong imbestigahan. mula kay Maricar Mga Sardo, senador, Brigada. pag nakawala na.
Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Lucy Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA after na kumprontahin ng NBI. Kumusta po yung NBI agent niyo, sir, and ano pa po yung dagdag na detalye regarding dito? Unang-una po, nung nagkaroon po ng putukan na ganun, yung NBI po, nag-warning shot din po. Yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent, umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard eh. So pares na po sila umalis. Okay naman po, pero ako po ay holding him para po madala po namin sa NBI yung kanyang firearms, pati po siya para po magkaroon po ng mais na investigation po ang PNP. May information na po ba kung ilan yung shots, ilang putok po ba yung Yes, sabi po ng NBI, ang recollection niya parang 6 na warning shot yung kanyang pinaputok and yun po yung sinasabi niya. So, investigan din po ng PNP po. Huling tanong mula kay Eileen Taliping Abante. Sir, good afternoon po. Kung sakaling napatunayan na nakalabas na si Senator Bato sa Senado, may pananagutan ba ang mga senador, lalo na yung nag-commit ng protective custody sa kanya? Yan, Siyempre, yun po, ipoproseso po ng ating pong Department of Justice, the primary department to Dapat do lang. this. Pero ang sinasabi ko lang po, my point of view, nung aming pong iniatras yung paghuli ng NBI, hindi po ibig sabihin ay hindi na namin na-arresto. Pero ang ibig sabihin po nun, nire-respeto namin po yung sinabi ng Senado na under protective custody. As a lawyer, I will speak na pag sinabi under protective custody mo, ibig sabihin, ikaw ang responsable na ilabas yung tao pag hiningi po sa'yo. Yan po yung mga nasa rules of court naman po yan. Ano po. Kaya nga sir, cargo mo pero nakawala sa'yo. So anong magiging repercussion yung Well, kung meron po mga pagtatalilitis, then evidence pa rin. Magkakaroon pa ng evidence. Medyo mahaba pa po usapin pa rin po yan. Ang masasabi ko lang po ngayon kung ano po yung nangyari na, yun po yung pwede natin masabi. Thank you. Salamat mo na kanyang press ko. Balik sa iyo, Yusek Leo. Magkakaroon lang kami ng katanungan. Kaya po ay nabanggit at natanong sa inyo kung ilang at nabanggit po ay mula sa NBI agent. So after that, na nagkaroon din ng shot at ang USAA, ng shot, at after that, warning shot ng NBI agent. At tapos na sabi niyo, kanina din after warning shot ng NBI. Ulat po sa aming po na miyembro po ng usapan. Mga ilang puto nakitala sa kanila kaalala. Sabi po kasi yung nangyari the report po na binigay. Natates, meron po kayong info? Sa tingin ko, not less than 30. But of course, we are investigating 30, sir? not less than 30. Because it will be notified dun sa CCTVs as well as empty shells, recovered debris of operation, as well as mga naalis. Sa CCTV, ito naman natin ito may nagpulot basyo. Hindi natin ma-account. So we are fully accounted. Sir, yung tinatanong kanina ng TV, yung puto ay galing sa mission, galing from the Senate or from the GSIS? The barrier na doon is but yun yung kaninang nagsasabi drilling. Kaya sa drilling, doon sa pinto na yon is naglagay ng ball. So that is a fact. Ng steel cabinet para hindi pasok doon sa services ng GSIS coming from the Senate and BC. And the other one is yung alamin beside it is an exit door to the bridge going to a GSIS. Of course, kapit natin ng GSIS and Senate. What is the purpose of this door bridge going
dun sa is it ba area na mismo yung ating boundary. Kailangan mag-usap sila or imbestigahan kung nag pa sila. There evacuation plan? Is there fire evacuation plan? And the purpose of this door at the bridgeway. And beside that is the window. The window is filled with bullets. Okay, so hindi ko maano yung but initial appreciation of that is the bullets came from inside Inside the the Senate. Senate. Okay, thank you very much. Attorney Matibag, sabi niyo kinausap kayo nung then regarding protective custody. Sino po ang nakawag sa Yes, you're referring po siguro sa nangyari Monday. 11? Nung may Eric po kasi noon, nung arrest namin, tapos 7:30 yata po yun, nag-resolution Senator Marcoleta na resolution to put protected custody. Narinig ko po yun, nag-consult ko sa Secretary Bida na sinabi araw nangyari po na out ko na amin pong arrestin. Kung na pa gusto ko pa sa school siya po sila sa silang itin. So binabuo po na ano po kay second Domingo para ko sa negotiate na baka naman ang palabasin kami. So ginawa ko po pumasok kasi to talk to Senate President yung pag-upusap naman Senator Ivy, Senator Pia Kay, Senator Mark Villar, Senator Marcoleta initially, tapos dito po Senator Goy and Senator Pongo. So, sabi ko naman kung na-aresto for po namin kasi yung mga so, noong una nilang pumaya, nagkasundo po na to release them na kung mamamahal magkaroon kami ng parallel litigation sa nangyari. So, nung po ako, yun na yung protective custody, they're expecting na dahil nasa Senado nila binili yan, is not responsible dun sa pagkakaw ni Senato at kung kailangan humara at ang Senado ang binili. Ibanggit ko rin naman po yan sa amin po pagpupulong. At lumalabas po talaga na nabigyan ng Senado protective custody. Well, opo, kahit dito siguro nagkagulo dahil nanginigil sila yung aming pong yung secure ng GSIS premises at ng mga tao puro nila na hulihin namin. Dahil po na sila umaga pa lang nung nalaman po nila na wala RO na issue Supreme ang naging is So sa inyong pagkakaalam, since nyo ang responsibilidad para sa location ever. Ito ba ito? yes, nagit ko po yan doon sa pag-private same time sinabi. Kung wala na, according to some sources, confirmed daw na ba ito sa Senado. Ano ang mararamdaman since kayo po yung nasa sa Senado? Well, malungkot dahil dapat pong usapan honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala ng ating mga senador, galang-galang po natin sila po humingi ng gano'n at ang pagkakalam naman na puproteksyon sila, hindi lang po si Senator, yung pong alas po mga batas constitution ng lihiran. Hindi nga ni Ivan, meron pag yung iba mga bayan natin na mukhang ginawa para palabasin si Senator Bato. Meron ba kayong ganong naulinigan? Very honest, you know, the sentiment of our intelligence kasi nandun kami, of course, hindi na rin para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin yung tao na may mandato de arresto ay malaman namin kung saan. Lalong-lalo na nakita naman na aning na po hindi nagtago mula nakita ngayon. So isa na namin pilihan yun. Kaya naman po, mga
tinatanong ano po ang sinasabi ko always differ judge the Department of Justice dahil sila po preferential ano po. Maraming salamat sa ating NBI Director Attorney Melvin Matibay. And of course, PNP Chief General Jose Melencio Natal. Ay, matibay kasi. Sabi po ng iba, kilala ko po yan. Ano ba? Ulitin po natin. Take 2. Maraming salamat kay Director Attorney Melvin Matibag, PNP Chief Jose Melencio Nagtates. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi para sa pag-cover up. At dito po magandang araw sa Pilipinas. So, napakinggan po natin mga paliwanag. Pero doon sa tanong, pag sinabi under custody, natural, pag nawala yung kinabi mo, ikaw ang mananagot. So, sa gusto, kung ako ang Justice Department, ikukulong ko lahat yung 13 senador eh. Kinostody nila eh. Tapos, pinakawa. Sige, bahala kayo mag-isip, kaibigan. Ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Boats. God bless us all po. Lagi po kayong manalangin, kaibigan.